Sinasabi ho mismo ng inyong kasamahan sa minorya, si Senator Erwin, na manipis masyado itong bilangan sa majority-minority. At meron pong, kumbaga, may tsansa na maibalik sa minority yung majority. Sir, yung change po ng Senate leadership, sa nangyari ngayon, kita na po yung pagkagulo sa mga komite, pagkabimbin sa mga hearing, at yung inyong trabaho. Hindi ho ba ninyo pinag-uusapan na po yan? Kasi bagamat ngayon po nalalagay sa alanganin ang imahe ng Senado sa panunungkulan ni Ginoong Cayetano, yung pong panibagong change of leadership, kung sakasakali man po, ano ho yan? Gugulo na naman po ang mga komite niyan? Hindi naman kasi given naman yan eh. Pag nagpalit ng liderato o yung majority-minority yung equation, siyempre, papupunta yung mga major committee doon sa members na majority. So, it's a normal occurrence na talaga magre-reorganize yung mga committees. Katunayan, nagsimula na nga magre-organize. Ngayon, doon sa sinabi mong manipis, talaga manipis kasi sa ngayon, out of 24 senators, 23 lamang yung physically able para bumoto kung sakali man. So tama yung sinabi ni Senator Erwin na sa kanipisan nito, isa lang yung tumawid maski hindi makapagpalit ng leadership ng Senate President. Kami yung magiging, halimbawa, merong isang tumawid. Magiging 12-11 in our favor. So pag gano'n ang situation, Ted, medyo unique o baka hindi naman magulo kasi maliwanag naman sa rules namin, lagi majority ang nasusunod, no? As in any democracy. So kapag nangyari, naka-preside yung Senate President, pero sa floor, 12 yung majority. So pagbotohan na naman ng pag-change na naman ng mga chairman, chairperson, ang masusunod yung majority. So you can just imagine the awkward situation na yung Senate President is just relegated sa pagiging presiding officer. Pero magiging virtual na Senate President, yung minority leader because he has the majority sa floor. So pag nagbotohan kami, sino ang chairman ng halimbawa ng Committee on Silence? So kami yung masusunod kung sino yung iboboto namin kasi kami yung 12. Assuming na merong isang lumipat sa minorya ngayon na magiging majority. So gano'n na magiging situation dyan. Although hindi magpapalit ng Senate President at probably pati yung ibang officers like Pro Temp, may majority leader, may minority leader. Pero pagbotohan kami, pati mga motions, masusunod siyempre yung majority. Senator Ping, sa sitwasyon ngayon, tenable pa ho ba ang liderato ni Ginoong Cayetano sa nangyaring gulong ito at ito na po yung image na sa amin, no, ng mga mamamayan, talaga bang as in tingin po ba ninyo siya ho ba ay meron pa ho ba siyang kumbaga maaring katigan na maging leader ng kapulungan ng Senado sa nangyaring gulong ito? Ted, ganito na lamang nasabi ko na rin ito. Yung kudeta sa Senado, pwede itong akit sa isang krimen, yung rebellion. It is a continuing crime. Hindi mag-i-stop yan. Tulad din ang nangyayari mga nakaraan, kapag nagpalit ng liderato, hindi naman titigil yung minority. Kung hindi isipin na balang araw, sila naman yung maging majority. Sila yung mapaghalal ng panibagong Senate President. Kaya nga sinabi ko, nakapag-post na rin ako dito na yung pagpapalit ng liderato sa Senado is like rebellion. It is a continuing crime. Quote-unquote. Hindi yung crime na literal. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.